from 3.6 million down to 3 million. Ready for occupancy. Villaggio Enclaves, located along Highway of Governor Ferrer Drive, Barangay Buenavista 1, General Trias, Cavite. 40 minutes away from PTEX Terminal and Naiya Road through Cavitex Expressway. Duplex type, complete finish with tiles. 80 square meter lot area, 55 square meter floor area. 3 bedrooms with built-in cabinet. 2 toilet and bath, 2 car garage and provision for dirty kitchen and laundry area. 5 units left. 3 million total contract price, only 65,000 down payment to move in, and 22,000 monthly amortization through bank financing. Kung ang 3 million sa iba ay bare townhouse, dito, duplex complete finish with big lot ka na. General Trias, Cavite pa. Reserve na! Hello everyone! So again, this is Miss A. Caranza, your licensed real estate broker based in Cavite. And right now, I'm here in Villaggio Enclaves para ipakita po sa inyo yung actual na community ng ating subdivision and yung actual na turnover ng unit. Actually, itong pinapakita ko sa inyo ngayon is yung mismong unit na i-reserve ng client ko pong nasa ibang bansa. Katapat po nito is actually the clubhouse. Ayun po. So this is a twin homes. Same din po siya ng unit model sa Estancia Enclaves and sa Valencia Enclaves. Again, si Villaggio Enclaves, General Trias, Cavite, is a sister subdivision po ng Valencia Enclaves at ng Estancia Enclaves. Kaya, same lang din po yung house model na makikita ninyo. So, this unit po is an 80 square meter with a 55 square meter floor area. Pag tinurn over po sa inyo to, complete finish with tiles. Sa ground floor po, naka-ceramic tiles na siya. Sa second floor, naka-wood tiles na po yan. Meron po itong 3 bedrooms, may 2 toilet and bath with 2 car garage and provision for your dirty kitchen and laundry area. Right now po, nandito ako sa likod ng ating provision for the dirty kitchen and laundry area. It is 3 meters yung wide niya, kaya kung gusto niyo po siyang i-extend at ilipat dito yung dirty kitchen or magdagdag ng dirty kitchen, you can do that po kasi malaki pa po yung likod. And itong parking area natin, kaya po dito ang 2 cars. Bali po, nagtry na kami ditong magpark ng Innova at ng Vios. Kasyang-kasya pa rin po siya. Then yan po yung ating amenities. Right now po, ongoing na yung construction. Magkakaroon po tayo dyan ng clubhouse, adult pool, kiddie pool, may playground, may basketball court. Ayun po. Then, sa frontage po ng bahay natin, may 5 meters wide po yan. As in, kung ano po yung makita nyo po dito sa presentation ko, is gantong-ganto rin po yung actual na turnover na marireceive din po ninyo kung sa Villaggio Enclaves po tayo kukuha. From 3.6 million down to 3 million. Yes po, yun na lang po yung total contract price niya. Kung sa ibang subdivision, ang 3 million ay townhouse at bare lang, dito po duplex na with big lot ka pa at complete finish pa. Kaya sobrang dami pong nagre-reserve sa amin nito ngayon. Kaya kung meron pa po tayong maaabutan, reserve your unit. Sayang po to. Napakalaking opportunity nito. Imagine, para ka nang naka-single attach. You don't need a corner lot, you don't need an end lot kasi nga po may extra lot ka na sa gilid that you can use for your expansion. As you can see po, yung ating kitchen area, meron na siyang built-in cabinet. Meron na siyang overhead cabinet, then may base cabinet na siya. As in, kung ano yung makita nyo dito, ganito na rin po yung turnover niya. Then yung windows po, naka-analog po yan and swing type siya. Kaya both yung yung glass mau-open nyo. Kaya mas well ventilated yung unit. And dahil nga po, maraming bintana at malalaki ang bintana, natural light, yan po kagad yung mapapansin natin. Napakaaliwalas ng loob ng bahay. Ayan po. So, ayun po. So, again, para ma-watch nyo po yung detailed vlog ko. Kasi may isa po akong vlog ng Villaggio Enclaves na dinidiscuss ko na lahat doon. From the computation, the process of reservation, and yung complete list of requirements para sa mga OFW na gustong mag-reserve. Na, ayun po, pwede nyo po siyang panoodin. Ilalagay ko po yung URL noon dito po sa video po ng vlog ko po na ito. So, this is the first toilet and bath. As you can see po, complete finish na po yan. So, as in, ganyan na po siya. Di lang po siya nalagyan pa ng overhead cabinet. Ayun. So, again, itong unit po na to, for reservation na po ito ng isang client kong nasa ibang bansa. So, I'm just doing the vlog para at least makita nga yung property na binibili nga. Then, ito po yung electric breaker natin for the first floor and the second floor.
Ayan po, then sa ilalim ng hagdan, may storage area pa or may storage room pa na pwede nyo i-convert as cabinet. Ayun po, then let's go to second floor. Ayun po, then yung hagdan natin, yung stairs natin, naka wood planks na yan. Then naka metal handrails with wood po yung ano niya, yung finishing. Tapos naka cathedral window na tayo, kaya sobrang well lighted yung bahay, natural light po talaga. Ayun po. So, ayun po, for our OFW clients na wala sa Pilipinas and nais na pong mag-reserve ng natitirang unit po dito, all you need to do po is to message me. My number is already posted in this video. Paki-contact niyo po ako doon. And check nyo po yung text description ng video na to. Nandun po yung URL ng aking Facebook account. I-add nyo na rin po ako para at least pwede po tayo itong mag-chat and makilala nyo rin po ako bilang broker ninyo. Ayun po din, pagka minessage na po ako, I will get your email address para po ma-send naman po sa inyo yung reservation form para ma-fill upan nyo. Once ma-fill upan nyo na po yun, paki-send back po sa akin and bigyan nyo rin po ako ng 2 valid ID. Pwedeng passport or the other one po, pwede pong any Philippine government ID. Then you can do the reservation na. Pwede po kayong mag-online bank transfer sa sales officer namin. Ibibigay ko po sa inyo yung bank account niya. And pag nakapag-transfer na kayo ng payment, paki-screenshot lang po para ma-forward ko rin po sa kanya para mabigyan po niya tayo ng receipt. Ayun po. So again po, all you need to do po, i-contact niyo po ako, then magtalaga po kayo ng inyong representative. Yung representative po, siya po yung iti-tripping namin and pipirma in behalf ninyo sa pagkuha ng property dito sa Pilipinas. So, dapat po yung dapat po ang itatalaga ninyong representative is immediate family member like asawa, kapatid, anak, magulang, na nag-e-edad ng 21 up to 55 years old. Kung walang immediate family member at lahat po nasa ibang bansa, kahit mga cousins pwede po, basta po nasa loob ng circle ng family or second degree po. Hanggang third degree actually pwede po. Ayun po, so again, kung mapapansin niyo po, lahat ng bedrooms natin dito, lahat po yan meron ng built-in cabinet, then meron na rin po siyang provision for the AC. Ayun po, kaya talagang didipatan na lang po siya. Napaka-perfect po ito dun sa mga OFW family po, especially yung mga asawa po na nasa ibang bansa at ang naiiwan dito si wife and yung kids. Sobrang sobrang convenient. Kasi imagine nyo po, kahit wala pa siyang gate, malilipatan na yung bahay kasi nga po, complete finish na siya. Gamit na lang. And even magpagawa kayo, pwede nyo pa rin tirhan siya. Lalo na kung magpapagate pa lang naman po kayo, okay lang din. Kasi 24/7 po yung guards natin. Then may roving guard din tayo. Again, the total contract price ng bahay is 3 million. Then the legal miscellaneous fee is 210,000. Inclusive po doon yung title transfer and government taxes natin. Then the total down payment po is actually 66,000. The first cash out po na gagawin po ninyo para makapag-reserve ng unit is to pay the reservation fee na 20,000. Yung 20,000 po, i-deduct po yan sa 66,000 na total down payment. Then yung remaining balance na 46,000, yung matitira po sa 66,000, which is 46,000, is payable within 30 days upon reservation. After po ninyong mabayaran yung down payment, stop payment na po muna kayo. Wala na muna tayong babayaran. Ipaprocess na po sa bank financing yung inyong approval. Usually po, it takes around 3 to 4 months. Then, pag may approval na po kayo, yung bank na nag-approve po sa inyo, i-email kayo directly sa email po ninyo na approve na kayo and ibibigay sa inyong kontrata. Basahin nyo lang po yung contract. Then, kung okay na po sa inyo yon and nag-agree na kayo, paki-replyan nyo lang din po sa email yung bank na nag-approve sa inyo na tinatanggap nyo na para ma-schedule naman po kayo kung nandito na kayo sa Pilipinas or yung representative niyo for loan contract signing. Ngayon po, pag nakapag-schedule na po ng loan contract signing at nakapirma na po kayo or yung inyong representative dito sa Pilipinas, maglo-loan proceed na po yung bangko sa developer natin. Once natanggap na ng developer natin yung loan proceeds, hihingi naman po yung developer natin ng at least 30 days para sa unit preparation and acceptance din ng unit. Ayun po. Ngayon po, pag-approve na po kayo at nakapag-sign na ng loan contract, doon pa lang po mag-i-start yung inyong monthly amortization sa bank, which is pwede nyo po siyang bayaran ng hanggang maximum ng 30 years to pay. Pero mas pinipili po ng karamihan ngayon is 25 years to pay kasi mas mababa.
For 25 years to pay, that is only 22,221.79 centavos. Then, kung 20 years to pay naman po ang gusto ninyo, that will be 24,375.43. Then, for 15 years to pay, that will be 28,258.27. Again po, yung detailed vlog ko po for the computation, complete list of requirements, and the process, meron po akong separate na vlog doon. Ilalagay ko na lang din po sa comment. Ilalagay ko na lang po sa text description ng video na to para mapanood niyo rin po yun. Sobrang detailed po yun. I'm sure sa mga subscriber ko na I know that you know me already na pang nag-vlog ako, detalyado. Kasi as much as possible, I really wanted po na maging worth yung pag-watch ninyo sa napakahaba kong vlog. Ayun po. Again, if you think po na nakakatulong po ako sa inyo, para magkaroon ng kaliwanagan sa pagkuha ng property dito sa atin sa Pilipinas, kindly subscribe naman po and like my video para makagawa po ako ng mga iba pa nating mga updates sa pabahay dito sa atin sa Cavite. Ayun po. So again po, di ba po, na-approve na tayo ng bank and nagkaroon na ng loan proceeds sa developer at hihingi si developer ng 30 days para sa acceptance and inspection ninyo. Habang naghihintay tayo ng schedule, pwede nyo na pong bayaran yung move-in fee sa developer natin, which is 15,000 pesos. Yung move-in fee na 15,000 is para po yun sa application ng water and Meralco ninyo. Sila na po yung mag-a-apply in behalf ninyo na instant po kayo para at least wala na pong masyadong hassle para pag sa inspection and acceptance ninyo, may mga utilities na po yung bahay and ready na talagang malipatan. Ayun po. So again, kung OFW po kayo, kailangan nyo lang po akong i-contact at magtalaga lang po kayo ng inyong representative dito sa Pilipinas. You can do your online reservation anytime. Ayun po. Again, if you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Again, I'm Miss Caranza. I'm the licensed real estate broker and I have 2 best agent na pinagkakatiwala ang sumagot din ng lahat ng inquiries ninyo. Magagaling din po to. Si Miss Stephanie Francisco at si Miss Ella de la Cruz. Ayun po, our number is already posted. Add yun po kami sa Facebook at least para makilala nyo rin po kami and makapag-chat po tayo. Ayun po, so itong model house po is to give you idea lang po kung paano natin mas mapapaganda pa yung unit. As you can see po, kanina po, di ba maganda na yung actual na turnover. What more pa po kung pagagandahin nyo pa ng ganito. Sobrang ganda, para ka lang nasa hotel. Ayun po, so, ayun po. So again, we only have limited units. Nag-open house kami for 2 days. In 2 days po, 11 units yung nasolve namin. Right now po, may 6 units na lang na available. Kaya napakaswerte po ng mga kliyente po namin makakaabot pa sa remaining na unit. Imagine po, 3.6 million down to 3 million. And I'm sure po, nagsha-shop na rin po kayo sa ibang sa ibang subdivision. Chine-check nyo na rin yan. Ang 3 million sa ibang subdivision po, I know that you know na townhouse lang yan at there. Ayun po. Thank you so much for watching and I hope na entertain ko rin po kayo dito sa video na ginawa ko. Thank you so much po. God bless and bye po. Hello everyone. So ayun, so ito naman po pinapakita ko sa inyo is itong vicinity map ng ating subdivision dito sa Villaggio Enclave. So again, ang ating subdivision is located along Governor Ferrer Drive, General Trias, Cavite. Yung mismong barangay is Barangay Buena Vista 1. So ang landmark natin is Villaggio Ignacio Subdivision. Nakatayo pa yung subdivision natin sa loob ng Villaggio Ignacio Subdivision. This is also owned ng Raymolan Land. So again, ito po yon. Along highway lang siya. Ayan po. So ayun, so pakita ko po yung ating accessibility. Ayun po, so this is Cavitex. Ito yung Cavitex. Then from here, MOA. Then papunta po ito ng NAIA Road or NAIA Airport. So from here, mga 30 minutes to 40 minutes drive po yan kung may service kayo. Ngayon po, diretso lang po siya. Then, ngayon po kasi nagkaroon ng extension si Cavitex or si Cavitex Expressway. So, meron na po ditong accessibility diretso dito sa atin. So, kalye po yan. Dito po yung tagos niyan. So, ito na yung subdivision. Kung may service po kayo, nadadaanan na to, dito na kami dumadaan pag magti-tripping kami dito sa Villaggio Enclave. So, ang ganda dire-diretso lang po siya. Ngayon po, kung wala pa naman po kayong service or meron po kayong mga kamag-anak na magko-commute, pwede pa rin pong, very commuter-friendly rin po ito. Kasi from the PTEX terminal, may mga buses doon na sakayan ng tansa. Yun po yung sakyan niya. Then sabihin lang po sa konduktor na ibaba siya dito sa Robinson General Trias. So from here po, ang tawag namin dito is Antero Soriano Road. So
baba lang siya dito, then tawid po dito. May terminal po dito ng jeep na dire-diretso na po yan dito sa atin sa Bellagio. Ganon siya ka-accessible. Dalawang sakay lang siya. Ayun po, then this is highway po again. So paglabas ng subdivision, may mga jeep na rin going dito sa Robinson Tejero, papunta po ng pag nandito na kayo, may mga sakayan din na buses diretsong PTEX, papunta ng Mall of Asia, and mga terminal going na sa Pote, Las Piñas, SM Bacoor. So, ayun po. Dito rin po, may mga jeep din po na diretso ng pa SM 13. So, ayun po. So, kung titinan nyo po, nasa gitna lang po tayo halos ng lahat. Kasi po, ayan po yung ating accessibility. Antero Soriano Highway, 20 minutes away lang po. Then, Daang Hari Road, 22 minutes away. Then, SLEX, via Carmona Exit, 30 minutes away lang. Then MCX, 10 minutes away lang, 40 minutes away lang po tayo. Kasi nga po, yung ating mga infrastructure dito, especially si Cavitex, andito lang oh. Grabe oh. Dati po kasi wala to, ang binabaybay talaga namin yan. Pero okay lang din kasi po commuter friendly naman siya. Ang mahalaga po kasi sa amin, yun nga po, na paglabas mo ng subdivision, may jeep na sakayan na kaagad. Hindi na kung saan ka pa pupunta para lang makasakay ng jeep. Ito yung kagandahan po sa lahat ng project ni Raymo Lanlan. So ayun, grabe opportunity po. Habang meron pa, ang baba nito, 3 million lang po nito. Ayun po, so again, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Ayun po, and kung gusto nyo din po mas ma-appreciate yung ating subdivision and para makita nyo rin yung other nearbys, check nyo po yung Google Map nyo po. Pero, sige po, ihabol ko na rin to. Nasaan na ba yung aking ibang presentation? Ayan, so, ayan naman po. So, ito yung vicinity map natin. Ito yung mga nearby. So, malapit tayo sa Lyceum of the Philippines. Malapit tayo sa Our Lady of Remedios Montessori School. Sa loob ng ating subdivision, meron tayong Bellagio Ignatius International School. Ngayon naman, kung sa hospital naman, malapit po tayo sa De La Salle University Medical Center, Emilio Aguinaldo College Medical Center, and Gentry Medical Center. Then, sa malls, ayan, ang kagandahan po dito si Vista Mall, halos katabi lang natin. Malapit lang po yan sa atin. Then, si Robinson Place General Trias, NCB Central Mall. Ayun po, para mas ma-appreciate rin po yung ating yung ating subdivision po. You can check din sa Google Map para at least makita niyo po yung mga other nearby or baka may iba pa kayong hinahanap. At least makita niyo yung mga nearby doon sa loob, doon sa subdivision natin. So ayun po. Thank you so much for watching. Medyo napahaba na po ito. Yung next na video, vlog ko po yun sa Valencia Enclaves. Iyon po para magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung itsura ng actual na turnover ng Bellagio kasi same lang din po with Valencia Enclave and Estancia Enclaves. Ayun po, thank you so much for watching and bless you all po. Hello everyone! So again, I'm back. This is Miss C. Carranza, licensed real estate broker based in Cavite. And right now, I would like to announce to you, sa inyo pong lahat na nag-aabang pa po dito sa Bellagio Enclaves na right now, meron pa tayong dalawang unit na nag-reopen. Napakagandang balita po nito kasi imagine, this is a twin homes. Ang twin homes po ngayon dito sa Valencia Enclaves na sister subdivision ng Bellagio Enclaves is already 4.4 million. 80 square meter complete finish with tiles. Pero right now, dahil pinapaubos nga po ito si Bellagio Enclaves na nakatayo din sa General Trias Cavite, hindi na po to pre-nice increase ng developer. Actually, from 3.6 down to 3 million pesos only. Kung anong spec ng Valencia Enclaves at ng Estancia Enclaves na subdivision or sister subdivision ng Bellagio Enclaves ay ganun na ganun din ang turnover nito. So again, by the way po, sa mga kliyente ko po or to everyone na bago lang sa aking YouTube channel, ang address po ng ating Bellagio Enclaves is Buena Vista po ito, tama ba? Ilalagay ko na lang po yung complete address ng ng subdivision sa text description ng vlog ko po na ito. So, before further ado, if you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the like button, notification in this video po para makagawa pa kami ng mga ibang informative vlog para po sa inyong lahat. So, actually itong vlog na to para to sa mga OFW ko na na mga kliyente na nag-aabang pa rin. And of course po sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas na naghahanap ng affordable pero napakagandang property. So, ito po talaga yon. Ayun po. So, again, ito pong mga legends natin. So, no color, ibig sabihin po niyan with homeowner, occupied na yung bahay. Red means sold, orange means available. So, ayun po. So, again, ito lang po yung subdivision natin. Napakaliit lang talaga niya. Magkakaroon po tayo dito ng amenities like clubhouse, adult pool, kiddie pool, basketball court, playground.
kahit maliit siya, kasi katumbas po to sa ibang subdivision namin, isang phase lang yan kung tutuusin po. Dito po, kahit maliit lang na subdivision to, complete amenities. And dahil nga maliit na subdivision to, sobrang secured. Kasi nga po, konti lang naman yung babantayan ng, ng guard natin. Meron po tayong dito. Actually po, ito po kasi, nasa lupa po to ng isang subdivision, ng mother subdivision ng, ng subdivision na to. So, dalawa yung checkpoint. Merong checkpoint sa main gate, then may checkpoint pa dito, sa mismong entrance gate ng subdivision. So, ayun po, ipakita ko na sa inyo kung ano yung available na unit natin dito. So, ayan po, again, ito yung ating papasok sa phase, then diretso lang tayo. Then, that is Block 7, Lot 30. Kung kayo po ay nag-i-aim ng malapit sa amenities, dahil yung mga kids po ninyo gusto po ng malapit sa playground or sa swimming pool, ito po yung kunin ninyo. So, again, this is Block 7, Lot 30. Ayan po, so, ganyan lang po yung pagpasok niya. So, ito yung gate, diretso. Then, sa pangalawang block, then, Block 7, Lot 30. Ito na po yon. Tapos po yung sunod na available, kung kayo naman po ay work from home at ayaw ng medyo maraming tao, maganda po to at ayaw ng katalikuran. Meron pa tayong available dito sa perimeter. So, diretso lang to. That is Block 1, diretso lang po. Block 1, Lot 36. Ayan. Itong maganda rin po ito. Ito po yung masasuggest ko sa mga work from home natin or dun sa ating mga family members or sa ating mga sa ating mga bachelors or mga young adults na ayaw po ng masyadong maraming tao. Ito po, maganda to kasi walang katalikuran. Perimeter, ang likod po niyan lupa. Lote pa po. Then perimeter wall ng ating subdivision. So again, unahan po tayo dito ha. Parehong maganda po yung location niyan. Kaya let me know po kung ano yung magugustuhan niyo dyan. First, reserve basis. Kasi napakarami nyo pong nag-aabang ng magre-reopen dito. Again, ang fair market value na ng ating bahay sa General Trias Cavite, especially yung subdivision natin na sister subdivision ng Villaggio Enclaves, na si Valencia Enclaves, right now po is 4.4 million na. That is twin homes, parehas na parehas lang po nito at kasing laki ng lote. Then yung Estancia Enclaves namin sa Tansa, which is 3.6 million. Dito po sa Villaggio Enclaves, namumukod tani. Talagang pinauubos na lang. Kaya first reserve basis. You can reserve your property through online. Let me know lang po. I will give you the reservation form sa email ninyo kung kayo OFW and ibibigay ko po sa inyo yung kung saan po ninyo i-deposit yung reservation fee dun sa sales officer namin. So again, you can add me in my Facebook account. Yung Facebook account ko po, nasa link po ng video na to. Kontakin nyo po ako directly. Ako po mismo yung kontakin ninyo. Again, my number is already posted in this video. So, yung sunod naman na ipe-present ko po sa inyo is yung computation naman ng aming unit. Ayun po. So, let's proceed. Ayan. So, ito naman po yung computation ng ating Villaggio Enclaves. So, kukumpletuhin ko po ito kasi I know po, lahat po kayo ng mga kliyente ko, especially sa mga OFW, magkakaiba yung ating ang ating time. So, I like na i-present sa inyo ito ng kompleto na para at least pwede nyong i-rewind, pwede nyo na lang i-replay para at least po if you have any questions ma-review nyo po and contact me directly. So ayun po, again, ang pangalan subdivision natin is Villaggio Enclaves. Ang developer po nito is si Raymolan Lands. Si Raymolan Lands Inc., siya po yung may-ari ng Revisco at ng AUB, ng Estancia Enclaves, ng Villaggio Enclaves, Nostalgia Enclaves. Actually, napakaraming subdivision na po. Maraming finished project na po ang ating developer. Kaya hindi na kayo mangangamba about sa profile ng ating developer. So far po, everything is okay and everything naman po is na-turn over na. Again, this is itong pinapakitong subdivision po sa inyo is Villaggio Enclaves po. Then ito naman po yung computation ng ating property. So, kung ano po yung napanood nyo po sa vlog ko about the Villaggio Enclaves, ganun na ganun din yung turnover na. So, complete turnover na rin po yan. May tiles po sa ground floor. Then, yung natin, sa kitchen, meron rin po yung kitchen cabinet. May base cabinet. Meron din pong overhead cabinet. Then, may then sa ating stairs, naka-wood tiles po yan. Then sa second floor, naka-wood tiles po yan. Lahat ng bedrooms nasa taas po. 3 bedrooms, 2 toilet and bath. May toilet and bath sa baba, may toilet and bath sa taas. With 2 carport. Then sa likod po, may provision for your dirty kitchen and laundry area. Ayun po. So, lot area niya is 80 square meter. Floor area is 55 square meter. The total contract price is 3 million. Again po, this is already 3.6 down to 3 million. Ayun po. So, ang net TCP na lang niya is 3 million. Then, miscellaneous fee is 210,000. Inclusive na po dito yung title transfer, yung mga legal tax na babayaran sa government, and processing
fee sa bank. Ayun po. So, ang first cash out lang po natin to reserve the unit para makakuha pa po tayo is reservation fee na 20,000. Ito po ay part na rin ng down payment. Kaya ang magiging net na down payment na lang is 35,500 plus 5% initial miscellaneous fee. Yung 5% po, base po yan dito sa 210 na miscellaneous fee. So, that is 10,500. So, ang total po niyan is, mali po yung computation ko po dyan. Ang total na po na babayaran ninyo for the down payment po is 35,500 plus 10,500. That will be 41,000 po. Tama ba? Opo, 46,000 po. Yun po yung ating total na down payment na kailangan nating bayadan. Ngayon po, yung down payment natin is payable within 30 days from the reservation po. Ngayon po, pag paid na po natin yung down payment, stop payment na po muna tayo. Wala po muna tayong babayaran. Yung ating ipapa-approve na po kasi muna yan ng ating developer sa bank. Usually po, yung approval sa bank, lumalabas po yan within the period of 3 to 4 months. Ngayon po, pag may approval na kayo, i-email po kayo directly ng bank na nag-approve sa inyo. Basahin nyo lamang po yung approval. Then kung nag-a-agree na po kayo, replyan nyo lang po yung bank na nag-a-agree na po kayo doon para mabigyan po kayo ng date for the loan contract signing. Ngayon po sa loan contract signing, tatanungin na rin po kayo ng bank. Hello po, what I'm showing you right now is yung complete list of requirement as an OFW client po na wala sa Pilipinas. Kasi majority of our buyers po are OFW na wala sa Pilipinas. So number 1 po, kailangan lang namin ng inyong scan copy of 2 valid ID with 3 specimen signature. Husband and wife po kung married po. And ayun po, pwede nyo po lahat i-scan copy or email nyo na lang po sa akin lahat to and ako na po bahala mag-print. Ayun po, then we also need a scan copy of 1 by 1 ID picture, husband and wife, or pwede nyo pong sendan na lang ako ng selfie with white background. Ayun po, then we also need your birth certificate plus Senomar if you are single and marriage certificate if married. Then scan copy po ng inyong passport and latest arrival and departure stamp dun sa passport ninyo. Picturean nyo na lang po yan or scan copy nyo na lang po lahat yan. Ako na po bahalang mag-print. Then also, we need your TIN ID or TIN number. Kung kayo po ay wala pang TIN ID or TIN number, pwede po tayong magpagawa dito sa BIR. 450 po yung singil nila. Ayun po, husband and wife po if married. We also need your certificate of employment with declared compensation. Or kung meron pa po kayong latest na job contract, pwedeng yun na rin po. Dapat po English translate if Arabic po. Basta po English po dapat lahat. Then we also need your latest 3 months payslip. Ayun po, then i-email ko po sa inyo yung SPA form. Yung SPA form po, maglalagay ako ng instruction doon kung saan kayo magpipirma. Then pagkapirma nyo po, dalhin nyo po yan sa Philippine Embassy kung saan bansa po kayo nag-work ngayon. Then isa-send back nyo po yan sa magiging representative ninyo dito sa Pilipinas para mapirmahan din niya. Once na pirmahan na po ng representative ninyo, pwede na po niya yan dalhin sa head office namin, or kung busy po siya, pwede naman pong ipa-LBC na lang or ipalala move. Ngayon po, I have a lot of clients po kasi na sinasabi na nahihirapan daw po magpa-consularize sa Philippine Embassy. If isa po kayo dun sa medyo nahihirapan, let me know po, baka pwede po natin gawa ng paraan yan dito sa Pilipinas. Pero if you can do that po dyan sa bansang pinag-workan ninyo, please do so. Then also po, wala kasi sa list ng requirements. Kung kayo po yung mga kababayan namin na dual citizen, we also need your permanent residence ID if applicable po, or oath of allegiance if applicable po, or visa po. Yan po yung mga kailangan namin sa inyo. Then yung representative nyo naman po or yung SPA ninyo, again po, dapat immediate family member ha. Bawal po ang friend, bawal din po ako na broker ninyo, bawal na bawal po yun. Kailangan po is immediate family member, asawa, anak, kapatid o magulang. Kung sila po ay wala rin sa Pilipinas, pwede pong mga pinsan, basta nasa circle pa po ng family ninyo hanggang 2nd to 3rd degree po. Ngayon po yung requirements naman for your representative, kailangan din namin ng kanyang 2 valid ID, 1 by 1 ID picture, and latest proof of billing. Ayun po, so lahat po itong requirements natin, medyo mabilisan po natin siya dapat magawa. Ayun po, so dapat po ma-accomplish na natin to at least 15 days from the day of the reservation po, kasi ipapa-approve na po namin yan. And kailangan po kasi namin execute yung CTS or yung contract to sell. Yung contract to sell po kasi kailangan, yun po yung katunayan na nag-purchase kayo ng property dito sa atin sa Villaggio and Claims. And kailangan po yan sa pagpapa-approve or pagpa-process ng ating loan application with the bank. Ayun po, pagka
meron na tayong CTS, ipapadala din po ng developer yan sa inyong magiging representative dito sa Pilipinas para mapirmahan niya in behalf po ninyo. If mababasa nyo po yung number 4, yung number 4 is post-dated check, paki-disregard na po yan. Kasi po hindi nyo naman po i-installment plan yung yung down payment. Kumbaga po, this is 30 days. Kumbaga, one-time payment lang siya. So, no need for the checking account. So, ayun po again, first cash out nyo lang is 20,000. Then, within 30 days from the reservation, dapat po makash out natin yung remaining balance ng down payment. So, no necessary na po, hindi na po necessary yung post-dated check. Ayun po, kailangan lang ang post-dated check kung installment plan yung down payment. Ayun po, hopefully po, nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa pagkuha ng property dito sa atin sa Pilipinas. And again po, ulitin ko po, pagtapos na yung down payment, stop payment na po tayo. Parang for the first month ng reservation natin, ang bubunuin natin doon is documentation, makomplete yon. Then on the second month, hihintay dyan na po yung month na ilalakad na po yan sa bank process or sa bank application, which usually takes ng 3 to 4 months. Then, pag may approval na at nakapag-sign na po kayo ng loan contract or ang inyong representative, maglo-loan proceed si bank kay developer, and si developer natin, hihingi naman siya ng 30 days sa atin para for the unit preparation and acceptance ninyo. So, total of 5 to 6 months yung ating turnover. Ayun po, so para meron na po tayong nilulook forward for the time frame ng turnover ng ating property. Ayun po, hopefully po, na-clarify ko po lahat ng katanungan ninyo. And if ever man po that you have any other question, please don't hesitate to message me. Again, my number po is already posted in this video. Add me rin po ako sa Facebook para at least pwede tayong mag-chat po doon and makilala nyo rin po ako bilang broker ninyo. Again, thank you so much for watching. If you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you so much for watching and bless you all po. Bye po!